Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. So, balikan natin si Alex BG. Alex BG, okay na ba? Ayun. Pa-open camera, bro. Ano po? Yes, pwede ma-open ang camera? Kasi madilim dito sa amin. Okay, sige bro. Ano katanungan natin, bro? Sorry, hindi ko naman dahil kaya natatawag na pala ako. Yung first question ko po ay what did the Bible say about vices? Yung mga bisyo natin, yung mga Vices? Vices. Okay. Okay, so Bro Angel, what can you say about the vices, Bro Angel? Okay, tandaan po natin, no? Yung word na vices, naman, o bisyo, wala naman nakalagay sa. In other words, immorality. Pero pag sinabi mong vices naman, kasama yan alin, yung paglalasing. Ang daming mababasa na paglalasing, bawal na bawal yan. And then at the same time, halimbawa, sabi nga nila, paano yung paninigarilyo? Wala naman sa Biblia. O bakit bawal? Ayan. May nagganong-ganong dyan, Iglesia ni Cristo. No? Pero basahin nga natin, bro. First, 1 Corinto chapter 3, verse 16 to 17, bro. 1 Corinthians 3:16 to 17, ito po ang ating mababasa. 16 and 17, yan. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sinumang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. So, bawal lang magwasak sa templo ng Diyos. Alin yun? Yung katawan mo. Tanong, yung ba sigarilyo, mga alak, halimbawa, nasobrahan ka sa ganyan, di ba sisirain yan? Binawasak mo templo ng Diyos. So, titignan na lang natin yung context to, no? So, diyan papasok yun. Bakit bawal ang sigarilyo, shabu, alak na talagang, well, yung alak per se naman, hindi naman siya bawal kung occasionally nga lang, no, even Jesus drink at saka walang alcohol talaga, no. Occasionally walang ano yan at isa lang, no. Huwag lang maglasing. For socializing, yes, no. And at the same time, ang bawal din sa kwentuhan din, maraming mababasin, malalaswang kwentuhan, bawal po ng Diyos yan. Malalaswang kwentuhan, yung biruan ng green jokes, bawal po yan. So, now, ano mo dun sa mga bisyo dyan, sinasabi ng Biblia, ayan, ang mga bisyo nagwawasak sa templo ng Diyos, alin yun, yung katawan mo. So, bawal na bawal po, kapatid, no? Kahit wala sa Biblia yung mga word na cigarette o ano, pero yung konteksto yun, templo ng Diyos ang katawan mo. Pati nga yung yung pag nasaan mo, ito, tingnan mo yung konteksto yun. Templo ng Diyos pala, yung mga babae din, kasi lahat ng tao yan So pag pinagnanasaan mo sa pornography ngayon, yung katawan ng mga babae, o katawan ng mga lalaki, mga babae mahilig manood ng porn, mahilig na manood ng porn na lalaki, babae, o LGBTQ, mahilig kayo alalahanin nyo, yung pinagnanasaan nyo, templo ng Diyos po. So doon po lang mag-isip ka na. So, kailangan tanggalin nyo na yun. Kasi, templo ng Diyos, pinagnanasaan nyo pala. Ito pa sabi sa Bible, Bro Angel. Yes. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae ng may mahalay na pagnanasa, ay nangangalunya na sa babaeng iyon sa kanyang puso. Yeah. So, kasi alam ni Lord na
yung taong ginawa ng Diyos kasi templo ng Diyos, kapatid. So yun straight to the point. Sabi nga, punto por punto sagot, ayon sa Biblia, templo ng Diyos yan. Mga bisyo naninira ng templo ng Diyos, which is ang katawan natin, kapatid. At sa vices, kapatid, ito ang mababasa natin sa Bible. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, no? Nabasa natin kaganina na tumingin ka lang sa babae, nakikiapid ka na. Sabi dito, huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. So, vices is not advisable, bro, in Christian world. Isa pa, bro, para sa mga total na i-share na natin yan, baka hindi pa nabasa to ng mga tao. Mga kapatid, para sa atin lahat po to, Galatia 5:19 nga, bro, hanggang 21. Magandang 5:19 to 21, ito naman ang ating mababasa mabibigat na yan ngayon. Sa Galatia. Galatia 5:19-21, magandang balita. Hindi maikakaila ang mga hilig ng laman, pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsiselos, tingnan mo. Sige. Pagsiselos. Yan, imagine mo, yung selosa dyan. Tsaka yung mahilig sa away. Pero mo, akala ng iba, ay, normal yan, nagsiselos ako. Pero tingnan mo. Pag-aaway, pagsiselos, pagkakagalit pagkakagalit at kasakiman, no? Kahit pagkagalit nga, pagkagalit, no? Kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabaha-bahagi. Pagkainggit, sinong inggitero dyan? Paglalasing, kalayawan, no? Yung mahilig sa kalayawan, delikado. At iba pang katulad nito, muli ko kayong binabalaan, no? Sabi ni Apostol Pablo, binabalaan niya ang mga taong gumagawa niyan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Naku po. Biro mo, magselos ka lang pala. O kala ng iba ay normal yan. Magkainggit-inggit ay normal yan. Tingnan mo na maglalasing, normal yan. Tingnan mo, wala kang bahagi sa kaharian ng Diyos, ay di normal. So yun po, kapatid, may share natin para sa lahat ng mga tao nakikinig na nagba-Bible study talaga. Dito, kukumpletuhin po natin yung salita ng Diyos, mas maganda. Yun po, kapatid. Maraming salamat, Bro Angel. So, kapatid na Alex BG, okay na ba yon? Bro, bawal ba talaga yung pagsiselos kahit konti? Ano, bro? Bawal ba talaga yung, base sa karata na nabasa ninyo, bawal yung pagsiselos. So, wala talaga kahit konti? Well, kapatid, ang ibig sabihin naman dyan na pagsiselos na yun, yung pagsiselos na may dalang pagkainggit, may dalang pagdududa, may dalang yung hindi maganda, no? Kasi first and foremost, God is a jealousy God. Pero yung pag-jealous niya, yung ayaw niya na yung attention natin ay maibaling sa ibang uri ng Diyos. So, yung selos na sinasabi ni San Pablo dyan, yung hindi mabuting pagsiselos, yung wala sa selos ka na lang na walang dahilan, no? Yung selos na humahantong sa pagpapatay, selos na humahantong sa pagkagalit. Yung mga ganong uri ng pagsiselos ang ibig sabihin niyan. Pero yung, halimbawa, yung reasonable naman na magselos ka, so, hindi yun, kasi reasonable. Halimbawa, yung asawa mo, lambungan sa, alangan naman, kasalanan yung selos mo, hindi yun. Kasi reasonable yun. At alangan naman, pabayaan mo yun, reasonable yun. No, katulad ng Diyos, God is a jealousy God. So, alangan naman sabihin natin, nagkasala ang Diyos. Pero yung sinasabing pagsiselos dyan, yung wala sa lugar, kapatid. Saka yung yung sa paglalasing, di ba, bawal yung paglalasing. So, yung paglalasing talaga, kapatid, bawal talaga yun. Pag nalasing ka, wala talagang
Yung lasing na, yung lasing talaga na lasinggo ka na, no? Kasi sa Bible kasi may nagiinom naman diyan na hindi naman sinabihan ng Panginoong Jesucristo na kasalanan. No, halimbawa nung nandun sila sa kasalan, nagpainom pa nga siya eh. No? Oo nga eh. Nagpainom pa siya dun sa kasalan. Pero I assume na yung mga nag-inuman dun hindi yung nagwala. No? So yung mga mga lasinggero talaga bro na hindi na sila umiinom ng occasional ba? Yun parang tubig na ang alak. Yan ang context. No? Well, in Bible, pwede ka namang uminom ng pakunti-kunti lang. Yun lang talaga ang advisable sa Bible. Okay. At bro, papaalala po natin lahat ng binasa natin sa Bible, no? Lahat po ng binasa natin yan. Mapapansin nyo bakit masyadong yun lang no? Kaya nga yung pagtitingin, sabi nga natin Panginoon Kristo, tumingin ka lang, no? Why? Kasi nung dumating si Jesus, tandaan po natin, parang hinigpitan niya dahil nung nagkatawang tao siya, alam niya yung pinanggagalingan, no, ng matinding kasalanan. So he's trying to avoid na. Kaya pansinin niyo, halimbawa yung paglalasing, no? So mas maganda, wag mo na practicein ng uminom lang, baka mas mapunta ka dun sa sobrang yung ma-addict ka na hanggang sa ang daming umiinom pa isa-isa hanggang sa naging lasenggo na, no? Ang daming nagsusugal pa 20-20. Maya-maya sabi ko, may kilala ko dati pa 20-20 hanggang sa lumala na yung pagsusugal. So in other words, tandaan po natin, magiging mortal sin yan if there's a grave matters. Mortal sin, grave matters, may full knowledge ka, no? Deliberately consent. So magiging mortal sin po siya, no? Aanin natin yan, papaliwanag natin. Pagka may matindi nang nangyayari. Pero unless kung talaga makokontrol mo, kaya sa lagi kong ina-advise dito, wag na. Try to avoid na. Halimbawa, ayaw mo magkasala sa pagsusugal, wag kang tumambay sa sugalan. Correct. Kung ba ayaw mo namang magisugarol, umiiwas ka, wag kang pumunta sa casino para manood. O kaya albawa ayaw magkasala ng kahalayan, di wag kang, pag nakita mo nang may mga bold diyan, wag kang magbar. Wag kang magbar, in other words, ganun din sa paglalasing, ayaw mo magilasenggo, wag kang uminom. Mag-try your best na pag maki-okasyon ka, hanggat maaari, wag ka na lang uminom kasi baka mag-umpisan. Yun po yung yung pinapaalala ng Biblia sa atin. Kasi kaya nga yung pagtingin pa lang may kahalayan na baga isip pa lang nagkakasala na. Yun ang tinatry to avoid ni Jesus nung dumating siya rito. Kaya sabi niya dati sabi, wag kang papatay lang, talagang specific yun. Huwag kang papatay, pero ano sabi niya sa bandang huli, dumating si Jesus na? Sabi niya, magalit ka pa lang, magmura ka lang sa kapwa mo, pwede ka na maimpyerno. See? Hinigpitan niya. Bakit? Kasi para hindi ka mapunta dun sa pinakagrabing kasalanan, kapatid, no? So, wag naman tayo masyado exaggerated. Nagselos lang ako. Correct. 4,000 na. No. At saka kahit sa paglalasing, Bro Angel, no, ilagyan natin distinction. Iba po yung lasinggo sa nalasing. Magkaiba yun. No, wala na ako. Kahit isang shot lang, medyo natitipsin ako. Hindi ako lasinggo, pero nalasing ako kahit isang shot. Hindi yung paglalasing. Nalasing lang ako sa isang shot ko lang. Kaya pala. Kaya kinakailangan ibigyan natin ng distinction. Huwag nating i-exaggerate na. Huwag i-exaggerate masyado. No? Pero try to avoid as much as possible lang. Para hindi tayo mapunta. Para hindi tayo mapunta sa grabing sitwasyon, kapatid. Yun po, kapatid. Yan, maraming salamat po yun. So bro, Alex, okay na ba yun? Okay, Brad. Okay. Okay. Meron pa akong pangalawang tanong, Brad. Okay. Pangalawang tanong. Anong sinasabi ng Biblia ukol sa mga foul talks, yung mga sa Bisaya pa na malikas, yung ganon? Ano bro, di ko maunawaan. Ba't yung mic mo kasi parang parang hindi klaro. Ano sa sinasabi sa Bible sa? Okay. Ito bro. Klaro na ba ka? Sige. Okay.
Ano sinasabi ng Bible verse sa tungkol sa mga foul talks? Yung mga Foul talks? Sa Bisaya, foul talks. Foul talks, yung mga, okay, yung mga, okay, Bro Angel? Yung mga panlalait, no? Binasa na natin kaganina yun eh. Efeso 4 nga bro, 29, tingnan natin. 4:29, Efeso 4:29 Diyan muna tayo, no? Okay, dito muna tayo sa 4:29. 31 hanggang 30. Hanggang 31. So ito po ang ang mababasa natin sa Biblia. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Ito ba yung sinasabi mo bro na foul words? Yes, gano'n. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo. Ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Alisinan ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin ng kapwa. Doon sa 30, balik mo sa 30 bro. Yun sa 30, balik natin sa 30. At huwag mong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos. Ayun. Pagka gumagawa ka ng ganon, lahat naman nakikinig sa buong mundo, no? Yan po ay hindi namin galing sa sarili namin. Ito po ay galing mismo sa salita ng Diyos. Ang Diyos na nagsasabi yan, sinabi sa mga apostol, nakarating sa atin, ayon sa Biblia. Akala nyo lang ganon lang ang manlait, ganon lang ang mambulyaw, ganon lang magmura, ganon lang magano. Ayan, dinudulutan yung kapigatinan ng banal na Espiritu. Holy Spirit ang kalaban nyo po diyan ng Diyos. So akala ng iba na normal yan. Ano normal? Ayan nga, napipighati nga ang... yan, hindi alam ng maraming tao. Mas matindi nga yung Mateo 5:21-22 bro. Ano bro? Mateo 5:21-22. Mas matindi to. Impyerno talaga to. 5:21-22. Tao, normal yun. Hindi normal yan. Impyerno ka dyan. Abnormal pala Bro Angel, no? Yes. So ito ating mababasa sa Mateo 5:21 hanggang 22. Narinig ninyo na inutos ng Diyos sa inyong mga ninuno, huwag kang papatay. Ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit, ayan, sige. Yung post po, yung kanina, yung binanggit ko kanina, narinig nyo noon, no? Huwag kang papatay. Pero ang sabi ni Jesus, iniba na yung utos niya, mas maigpit. Tuloy po sa 22. Sabi ng Panginoon Jesucristo, ngunit, no? Ngunit, sinasabi ko naman sa inyo, ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Sa libro post natin, napupuot ka pa lang. Mapuot magalit, mapuot. Mananagot ka na kagad sa hukuman. Tuloy bro. Ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. Humahamak ka pa lang, hindi ka pumapatay. Tuloy. At sino mang magsabi sa kapatid, ulul ka, ay nanganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Bakit kaya sinabi niya yun? Kasi, tingnan mo, Mateo 12:36-37. Mateo 12:36-37. 12:36-37. Ito ang ating... Andyan ba si Bro Romel, bro? Andyan, no? Yes, yata. Tandaan ninyo, sa araw ng pagkuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Pawawalang sala ka o paparusahan batay sa iyong mga sinabi o salita. Huhukuman ka sa salita So sasabihin na ng tao, wala namang kwenta. Anong hindi? Malalaswa, eto na, green jokes. Ito, hindi alam ng mga tao. No? Buong mundo, i-share nyo po ito. Kasalanan ba yung green joke? Efeso 5:3-5 po. Efeso 3:5. Chapter 5 verse 3-5. Tingnan mo. 5:3-5. 5:3-5.
3 to 5, no? So, tamang-tama itong pinagbabasa mo sa tanong niya, Bro Angel, Sabi niya dito, kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya't hindi dapat mabanggit man lamang na kayo'y nakikiapid o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot. Ano yung pag-iimbot, bro? Pag-iimbot, parang... Chancing, parang ganon? Parang ganon. Parang ganon yung okay, no, so, wag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat. Pagbibiro, na hindi nararapat. Pagbibirong di nararapat, mga kapatid. No? Sabi dito, no? Wag din kayong gumamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pabirong di nararapat. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Ayan, dapat magpasalamat tayo sa Diyos ngayon, nalaman natin yan. Dati hindi natin alam, at least ngayon alam na natin. So napakabuti ng Diyos. Punto por punto is a gift from God, no? So ito pa, last. Kapag ikaw may puot, may galit. Ano ba sabi sa iyo ni Apostol 1? Unang 1, chapter 3, verse 14 to 15. Yung mga may puot at galit, naku na ito. Baka ngayon nyo lang maririnig po ito. Unang 1, chapter 3, verse 14 to 15. Yung mga may galit, may puot, pala galit. Ano ba tawag sa kanila? Nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa buhay, no? Ulitin natin, no? Nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan. Sapagkat iniibig natin ang kapatiran. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Mamamatay ang tao. Mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid. Iyari. Ano daw? Mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid. Napupuot ka pa lang, mamamatay tao ka na. Tuloy. At nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Nako, mabigat. Ang mga may puot at galit, mamamatay tao na pala. Ayon nga sa New Testament yan. Kaya nga pinaliwanag natin dito, pagdating ng ating Panginoon Jesucristo, tanggalin nyo na yan. Kasi galit pa lang kayo, mamamatay tao na. O ngayon nyo lang nalaman yan. So salamat sa punto por punto. Yun po, kapatid. Okay, so kapatid na Alex BG, okay na ba yun, bro? Okay bro. Actually, naitanong ko lang yan po kasi meron ako makakilala mga estudyante na namamalikas, parang ganun. Tapos sabi nila na it's just an expression. Tapos sabi ko, for you, it's just an expression, but sa demonyo tinatawag mo, hindi yung expression. Yun ang sagot ko sa kanila. Parang ganun. Kaya nga naitanong ko sa inyo kung ano bang sinasabi sa Biblia patungkol sa mga foul talks na parang ganun. So very well said, Brad. Thank you very much. Salamat, kapatid. Pwede ba isa, Brad? Isa lang. Okay, hanggang kasi tatlo lang, hanggang tatlo kasi po nakadalawa ka na, so mahaba-haba ang sagot, bro. Pwede bro, next time na lang, bro. Okay. Para mabigyan naman natin yung iba, bro, no? Kasi mahaba kasi yung sagot natin sa iyo, eh. Okay lang ba, bro? Very much, Brad. Thank you very much. Okay, maraming salamat sa pag-unawa, bro. God bless you. Okay lang. Okay. Thank you. Itatanong ko lang kung yung mga lagitin po ba ay kasalanan yung nagpalay? Brother Angel? Yes po, that's part of the contraception po, kapatid, no? So medyo ano po 'yon, no? Yung iba may mga dahilan sila, pinapalagit ng doktor dahil nga daw sa pagbubuntis, no? Pero maliin na pinagbabawal po 'yon sa contraception po, no? So sa 23 ano nga po, bro, 2399, but anyway, hindi na natin pero sa 2399 Catechism po, para makarami tayo. So bawal po 'yon sa Catechism of the Catholic Church number 2399. Contraception po bawal po, and ligation is part of the contraception, kapatid.
Ayun. Ate Colette? Kung halimbawa po, brother, yung may bukol po siya, hindi, nagpalagit na siya, sabi noon is, hindi na pwede magbuntis kasi manipis na yung matris. Tapos, after how many years, nakitaan din, kasi nung that time naman is may bukol, tapos after 10 years, or 12, 13 years, may bukol na ulit siya, tapos tinanggal na lang yung matris, kasalanan din. For medical reasons, hindi natin pwedeng yun, no? But yung the intention kasi, no? So ayaw nating hatulan naman ayon sa simbahan. Kung wala naman yan no? In case of emergency or in case of medical problem, pwede ka magpalaygit. Wala po kasing ganun eh. So hindi tayo pwede magdagdag doon. So mag-focus lang tayo doon sa turo na simbahan. Ligations, kasama po yan. Lahat ng mga pati yung mga surrogate mother na yan, pati yung mga bawal po yun ng simbahan, no? So, against the natural law. Mortal din yun, mortal din. Yung mga, lalo na yung mga, test tube na yan, surrogate na yan. Naku, that's against the natural law of God. Ano ba yung natural law of God? It's between men and woman lang, no? Hindi mo pwedeng ipasa kung sa kani-kanino ang egg cell at sperm cell. Bakit? That's the seed of life. So sa pagdating sa simbahan, mahigpit po ang simbahan sa ganyan. Kaya nga sabi ng iba, lumilipat sa iba sekta mahigpit daw ang simbahan. Yes. Bakit? Mahigpit ang Diyos sa ganyan, lalo na bakit contraception bawal? Natural kasi ang tawag yun, abortification nga na simbahan. Bakit abortification? It's like an abortion din. Bakit? Yung sperm cell, egg cell na seed of life dapat, gumawa ka ng tao, procreate ka dapat ni God, ikaw ay nagkikreate din ng tao, win-waste mo, pati withdrawal, bawal. Naku, talagang pinag-aaralan ko mabuti yan, no, sa Catholic Answers. Kung bakit, yun po yung dahilan kasi talaga, no, yung controlling of the birth of a person, it's also a part of abortion na rin. So, bawal na bawal po. Kung po nakagawa kayo ng mga ganyan, nyo na lang po. I-kumpisal na lang po, kapatid. Meron pa pong isa. Salamat po, brother. Sige po, guide po. Yung pangalawa pong tanong, tama po ba yung paniniwala na iililibing po dapat ang patay before ng undas? Masama daw po. Ililibing ang patay before na undas? Sige, bigay natin yan kay Brother Junri. Brother Junri. Ano yung tanong ba? Ate Colette? Kumakain si brother. Ang tanong ko po, kung sakaling may patay bago ang undas, ang sabi po sa mga naririnig ko is, ilibing ang patay bago mag-undas. Noong November 1. Wala namang walang utos ng simbahan, kapatid, na dapat malibing na before ang undas, no? Kaya namang utos ang simbahan ng kanon. Pero, siguro logical reason dahil siguro pinaprioritize yung araw ng undas. Kasi, di ba, alam naman kasi natin, pag sinabing undas, lalo na sa Pilipinas, ang undas talagang dagsaan ng tao. So, siguro para maiwasan lang yung event na yan, so mas maiging before undas mangyari. So, walang problema, pero walang aral ng simbahan na bawal, no? Superstitious belief pag naniniwala ng ganon. Dito, noong November 1, nagsimba ako. Natawa nga ako kasi imbis na misa sa mga santo, ang nangyari, misa sa patay. So, nagsimba pa rin ako. Kasi, nataon no? Ang natinan ko na misa sa patay. Imbis na misa para sa mga santo, pero nag-attend pa rin ako kasi isang misa lang dito sa lugar ko. So, walang aral na ganun, sister. Logical reason para maiwasan lang siguro yung dami ng tao, ng volume ng tao. Yes, Bro Angel? Yes, sa news nga, no, every night ako ng news din, bakit daw bawal,
Pinagbabawal ng sementeryo talaga yan before. Sementeryo po nagbabawal yan dahil for preparation of the November 1st, kapatid. Para lang ma-avoid na yung kasi may ginagawa lang sa sementeryo. Pero walang turo ng simbahan, kapatid. Wala po. Ayan. Okay ba natin, Colette? Batas lang ng sementeryo yun, no? Kasi marami akong naririnig sa ganyan dati pa. Naalala ko lang sa itong dati. Ang huling tanong ko po kung lang po, may age limit po ba yung magtanong sa Zoom? Yung papasok sa Zoom, may age limit po ba? So, tinanong ko ito kay Sisita, hindi pa niya nasagot. Pinapatanong ko sana kay Brad John din. Sige, Brother John Ray. Sa'yo pala yun, Brother John Ray. Surya kasi, naghahanap buhay din kasi ako dito. Brother John Ray. Hindi, tinapay na naman kinakain ko. Tapusin mo muna yan, hindi ka maintindihan sa ano. Dati ano yung tanong? Kasi sa akin nakano eh. Okay. Hindi, kasi tinatanong ko lang kung may age limit po ba yung pagpasok sa Zoom para para magtanong po. Ay, age limit? Walang age limit. Kahit 1 year old, kung kaya naman salita, pwede dito ate. Walang age limit. Brother, meron pa akong pamangkin na nakausap ko siya nung, ano ba nga Thursday. Nakausap ko siya nung Martes. Ano siya, yung nanay niya at saka siya nag-Muslim. Kapatid ko yung nanay niya pero namatay na. Nag-Muslim? Nag-Muslim sila pero syempre Katoliko sila. Hindi na Katoliko yun kasi nag-Muslim eh. Kaya nga Brad, sandali. Kaya nga, nag-usap kami nung Martes, tinawagan ko siya. Nasa tatay na siya nasa Tagaytay, sa daddy niya. Tinanong ko siya, sabi ko, magdasal ka dyan kay mama mo kasi, ano ngayon, November 1 bukas. Sabi niya, malayo po, tita, malayo po kasi yung hindi ko na po i-mention doon sa Bisaya siya, sa lugar nila. Tapos, sabi ko, hindi naman kailangan basta magdasal ka kay mama mo. Kami magtanong about siya rin pala, kahit nandun na sila, siguro is baka magdadalawang taon siguro silang nag-Muslim. Tapos, siyempre doon na sila nakatira sa mas maraming Muslim kaysa sa Christian, kaysa sa Katoliko. Kaya doon talaga. Kaya kami nga, nabigla kami na nangyari yun dahil malayo sila sa amin. Minsan lang umuwi yung nanay. Tapos naano na lang kami na gano'n na pala sila. Pero yung una hindi. Tapos ngayon, pati pala yung bata na yan, nagtanong ako sa kanya, ilang taong ka na pala? Kasi birthday niya nung 31, itong October lang. Sabi niya, nag-40 na po ako tita. Sabi ko, gusto mo ba? Marami siyang katanungan sa akin, brother. Napakarami. Hindi ko siya masagot-sagot. Kasi pati pala siya, kahit nag-Muslim siya, pero hindi namin alam na pamilya niya sa Samar. Hindi namin alam na 2 taon pala siyang pinaaral ng nanay niya. Parang anong tanong, sister? Ang tanong, kung pwede pa siyang pumasok dyan, pwede siyang pumasok sa Zoom, meron siya mga katanungan na... Yes, sister, no, much better ngayon i-invite mo siya dito kasi ang layunin naman natin dito is to evangelize. No, i-evangelize natin yung mga taong naguluhan, yung mga taong napariwara, yung mga taong may agam-agam sa kanyang pananampalataya, yung mga taong walang alam. Yun ang wini-welcome natin dito kaysa sa mga taong may mga alam na tapos kukontrahin tayo. Mas gusto pa natin yung na maka-evangelize tayo, sister. Pwede yan. Papasok mo dito. Kasi brother, sa biro, mabasa pa pala siya. Nalaman ko lang sa kanya na nabasa na niya ang buong Bible ng Katolik. Pero kaya ba, nabigla ako nung Martes. Nabigla talaga ako kay pamangking ko. Sabi ko talaga, sabi niya, alam niya lahat. Biro mo lahat ng mga sinasabi ko, alam niya ang sagot. Kasi Bible sa Katolik, Bible sa alam. Paano, aanin natin yung alam, pero tinalikuran niya naman. Hindi, Brad, kahit ganun siya, pati siya is nagdududa rin. Marami siyang gustong itanong. Okay, so papasok mo dito, sister. Yes. Ate Colette, ganito na lang, Ate Colette. Para mas marami kasing nagre-raisan na papasukin niyo lang po dito and then tanong po siya ng gusto niyan itanong. Ayun na lang po. Para po ma-evangelize siya mas maayos. Papasok ko sana siya noong kahapon po. Pero umalis sila ng daddy niya, Lunes pa daw sila uuwi. Kasi nasa Manila Park na sila
Plano ko lang siya kung pwede rin na... Yes, welcome dito sister, kahit sino. Welcome na welcome. Brad, at saka ano po, pwede po ba na pag makapasok siya is hindi pakita yung mukha niya? Okay lang. Alam mo naman, diba? For personal reason, okay lang, walang problema yun. Sabi ko, palitan niya yung nickname niya, maglagay siya ng nickname. Kasi makikilala talaga siya kasi hindi siya Pilipina, hap-hap siya. Okay lang, sige lang, okay lang sister, okay lang. Okay. Marami siyang natanungan, Brad. Mayroon akong sinulat pero gusto ko siya ang magtanong para mas maano talaga siya, mas malinawagan. Okay. Salamat po. Okay po. God bless po sister, Okay, God bless. Okay, thank you so much po, Ate Colette. Naka ano pala si Bro Jando? Paano ba yan si Bro Jando? Nakataas kamay si Bro Jando. Paano ba yan? Oo nga pala. Sino bang host? Ko. Bro Janlo, mute po. Sino bang host? Hindi ko alam. Baka may tanong si Bro Jando. Brother Janlo, ano po yung katanungan nyo? Welcome na welcome po kayo dito sa programa namin. Ang tanong ko, sino pinakagwapo dito? Ikaw! Patay. Kanina ba ako nakabalik? Hindi ako pagsalita kagad. Sige, continue kayo. Ayan. Sige, wag ka na mag-unmute na, Brother Janlo. Apa. Ayan. So, Brother Champ, good evening po. Ano po yung maipaglilingkod ni Brother Janlo? Apa, naririnig niyo po ako, mga bro? Opo. Apo, ayun, clear po. Good evening, mga brothers and sisters in Christ. Punto for punto po. Tanong ko lang po regarding po dun sa prayers. May pagkakaiba ba in terms of may pagkakaiba ba ang prayer na normal prayer sa Latin prayer? Maganda katanungan yan. Sige, Brother Angel, may pagkakaiba ba, Brother Angel? May pagkakaiba, yung lingwahe. Opo, din sa lingwahe. Opo, hindi ko ng lingwahe. Pero kasi, di ba, minsan ginagamit natin siya sa deliverance, minsan ginagamit natin siya during Holy Week, Lenten season, or mga ano. Pero bakit hindi natin siya pwedeng gamitin as parang regular prayer natin? Parang Okay, ganito po yan kasi, no, kapatid. Yung Latin kasi, it's a language of the church talaga yan, even before, no? Kaya mapapansin nyo from Hebrew to Greek, Aramaic, they translate, no? Saint Jerome translated to Latin kasi yun ang pinakaano sa Rome, no? Yung language nila doon. So ngayon, ginagamit yan ngayon. Actually, pwede yung gamitin sa buong mundo. Yun lang ang pwedeng gamitin actually na prayer kasi talagang that's international language of the church. And at the same time, dahil yun lang language ng church, ginagamit sa deliverance prayer, mapapansin mo, nagwawala si Satanas pag naririnig niya yan. Bakit? Yun na pinaka-main na language ng church. So, ngayon, bakit hindi natin ang problema kasi bro, kaya nga yung kasing ang simbahan kasi, tandaan po natin, universal yan and nag-a-adapt yan kung ano yung pangangailangan ng tao. So, halimbawa, pagka tinuro mo yan sa mga bata, Latin, hindi nila naintindihan, wala naman Latin subject, no? So, mas wala namang ihigit pa, parang yung Novus Ordo ba, no? Gusto nila, ayaw ng iba Novus Ordo dahil daw yan kasi ang vernacular language. Ano ibig sabihin ng vernacular language? Nag-a-adapt ang simbahan kung anong lengguwahe ng mga tao sa buong mundo, gagawin nila yung lengguwahe yun para mas maintindihan bro ng mga tao. Kaya pag nag-pray ka, alam mo yung pinipray mo, di ba? Alam mo yung meaning, alam mo ibig sabihin. So that's one of the reason. Pero bakit minsan ginagamit ang Latin? In special occasions, pwede naman po yun. Kasi nga, that's the pinaka-language po ng simbahan natin, kapatid. So, at yun nga, effective siya.
sa mga effective siya sa mga deliverance, kapatid. Dahil takot na takot ang demonyo diyan sa Latin prayer, kapatid. Yun nga, bakit mga kung Filipino tayo, bakit Tagalog? For the reason na ang simbahan nag-a-adapt po. Vernacular language, kung ano kasing language natin, dinala nila yan, ita-translate talaga para mas maintindihan ng mga tao, kapatid. Yun po, kapatid. Bro Champ, may mga tanong ka message sa akin, no? Messenger, pwede mo pa rin pala itanong, hindi ko maano kasi masyado. Ay, opo. Pasensya na. Salamat din kasi minsan kasi nag-grocery kami sa simbahan, regular rosary, regular language yung ginamit namin. And then at the end ang ginamit namin is yung Salve Regina. So from there, habang ina-adapt ko na rin yun during the rosary din dito sa bahay, in a form of singing. Kasi mas magandang kantahin yung Salve Regina para damang-dama mo ba paano yung ibig niyang sabihin. Yes, pwede naman po yung kapatid. Pwede yan, kapatid. Kasi that's our yung simbahan language po na simbahan talaga yung kapatid. Opo. Ayun. Next question, Brother Cham. Naintindihan ka regarding doon. Okay po. Hindi, inano pa lang. Para ma-boost lang ba na yun talaga yung kailangan natin gawin. Second po, regarding po doon sa kanina may parang may sinabi regarding sa rosary at work. Kasi ako, bro, nagro-rosary din, aside dito sa bahay, nagro-rosary din ako during my travel from home to sa office habang nagda-drive. Is it okay lang ba yun, bro? Si Brother John Ray kasi kanina sumagot noon. Brother John Ray, sa bagay okay lang yun eh. Sige, Brother John Ray, paliwanag nyo po. Yes, walang problema yung kapatid. Sabi ko naman, hindi ko naman minamali yung tanong ni Apel. Ang kasi sa kanya, ang sa kanya kasi kapatid, habang nagro-rosary siya, pinuputol niya kasi nga na-interrupt dahil sa mga customers. No? So parang nangyayari na chap ba? So hindi ko naman sinabi na mali yun o hindi. No? Ang sabi ko lang, maglaan ng oras. No? Maglaan ng oras na kung saan hindi ka talaga maistorbo at talagang focus ka doon sa meditation mo, sa pakikipag mo sa Diyos. No? Kasi nga, ang naging analogy ko nga bro, ikaw ba, may kausap ka. Tapos yung kausap mo, may ibang kinakausap. No? Parang hindi ka napapansin masyado. So anong mafe-feel mo doon? Diba? Parang may insulto ka. How much more ang Diyos? Ang gusto ng Diyos tayo, focus tayo sa Kanya. Kapatid. Pero kung wala ka namang ginagawa sa trabaho mo, nag-rosaryo ka, okay lang, wala problema yun. Kasi kahit saan pwede ka mag-rosaryo, kapatid. Kahit saan. Yes. No? Ina-advise nga sa atin na mag-rosary kahit saan pero make it sure na yung pag-rosaryo mo hindi ka maiistorbo. Yes, tama po. Yung sa akin naman bro kasi habang nagda-drive naman instead of yes ako habang nagda-drive ako bro, nagro-rosaryo ako. Ayun, may kasama din pala. So, yun iniisip ko nga okay lang ba yun habang nagpe-pray ako habang nag-drive kasi dalawa yung iniisip. Hindi mo ba nakita yung sa Amerikanong pari, hindi ko siya kilala basta Amerikanong pari siya, sa Facebook na pinapakita niya talaga na nagro-rosaryo siya kahit nagda-drive. Kasi inaano niya talaga, pinopromote niya ang pagro-rosary. Yes, ako. Ayun, okay po. Okay. Next question tayo, Brother John. Next po, regarding naman po dun sa confession naman, kanina sabi ni Brother Angel, i-confess natin. Hindi ba natin parang tawag doon? Hindi ba natin parang kung may kasama tayo, contest natin, hindi ba siya parang na-abuse? Brother Angel? Kailanman ng pag-confess. So, hindi ka pwedeng, unless yung kinumpisal mo dati, tapos abusive yun, kalimbawa, yung kinumpisal mo, and then, kinumpisal mo na naman na kahit hindi mo ginawa, parang ganon. So,
yung term na abuse kasi, tandaan po natin, even this sa Code of Canon Law about confession, even venial sin, we need to, Code of Canon Law 14, so even a venial sin po, pwede talagang regularly, we need to confess. At tandaan po natin, maraming mga santo, including Padre Pio, na nagpapakumpisal talaga halos sa araw-araw, no? Minsan nakaupo siya 10 to 12 hours a day sa confessor room. So, talagang ang confession po talaga binigay sa atin yan. Walang such things as abuso. Unless ikaw na lang, inabuso mo na lang. Kung halimbawang dati may ganun nabanggit ni Mrs. doon sa nung nagkumpisal siya rito sa isang Indian. Naalala niya, you confessed that before, sabi niya. So, okay na yon, napatawad na yon, sabi niya. So, kasi minsan may nako-confess kayong dati. And then, yung nagawa niya, parang sinabi niya uli. So, yun yung ang hindi natin, yun ang mag-a-abuse tayo kung akala ng iba ay hindi napatawad. Inulit mo na naman kahit hindi mo naman ginawa, kapatid. Yun ang abuso, yun ang abuse of confession. Pero kada kasalanan mo talaga at mag-confess ka, no, at anyway, act of contrition din naman, kapatid, pwede rin naman yun, gabi-gabi. Pinapaalala sa atin na simbahan, act of contrition pwede yun kung venial sin lang, hanggat maaari. And then, if you have time, every week talaga pwede naman, even, alam mo, mga Pope Francis, ilan? Twice a month? No, si St. John Paul, ilang beses? 3 times a week. So, wala pong problema yung, kapatid. Iniisip ko lang baka sa anong ganun mga sinasabi natin is baka isipin ng iba na confession naman, so baka idaan na lang natin sa confession para at least ma-clear tayo sa sin natin na na-commit. Then maulit-ulit, mag-confess ulit, parang ganun, di ba? So yan nasabi ko yung abusive. Baka sinabi mo yung magko-confess naman ako, di gagawa na lang ako, parang gano'n. Di ba? Parang gano'n. Pwede rin yun. Sin against the Holy Spirit yun. Yes, intention niya. Intentional yun, yes. Kasalanang malaki yun. Alam ng Diyos yun. Ang tawag doon, improper contrition. Tandaan po natin, lahat ng manakikinig ngayon, huwag niyong gawin dahilan ng confession to do your sin. Okay? That's the improper contrition. Ano ibig sabihin ng improper contrition? Alam ng Diyos yan. Your confession is not valid. Hindi magiging hindi siya valid kung alam ng Diyos na uulitin mo yan. So, ang tawag ng simbahan yan, improper contrition. Tama yung tanong mo. Paano yung iba? Ang kala kasi yung abusive of confession na hindi. So, yung sinasabi mo pala, taking advantage of confession. Kaya nga pwede ka magkasala kasi may confession na naman. So that's improper contrition sa mga nakikinig ngayon. Hindi nyo pwedeng idahilan yan. Gagawa ko rito, total may confession. No, God knows. And pag improper contrition, alam ng Diyos, hindi valid yun, kapatid. Ay, nag-unmute si Brother Champ. Brother Champ, unmute po yun. Oo, hindi ko na mabalik. Ayun, yun lang naman yung concern ko regarding doon. And then, apat natin. Hindi, pero ang concern, tatanungin ko lang, may CFD ba dito sa North? Madami. Ganito bro, ang advice namin, no, kung talaga naghahanap ka, magtanong ka sa parokya nyo kasi ang CFD hindi yan mabubuo sa isang parokya without the approval of parish priest. Hindi kasi pag nagpaplano, kasi itong experience ko nga with this punto por punto, napakalaking bagay. What's more, pag may share ko sa mga kasama kong parishioners din dito sa parokya namin, so mas maganda sana, di ba? Kasi pumasok ako dito as regular, parang ordinary lay, pero nung habang tuloy yung pag-aaral or kikinig sa inyo po, sa lahat mga talks nyo po, iba yung feeling na nahihigop ka na, no? Po. yung dapat gabi-gabi kasama ka, lagi nakikinig, di ba?
Parang ganun. Tapos pati yung pamumuhay mo na bago din eh. So what more parang ma-share ko din sa iba. Parang ganun ba. So yun nga, iniisip ko nga mag-organize nga ako ng Zoom meeting na i-invite ko po kayo and then mag-talk lang introductory para maumpisan din namin dito. So kung ano yung ginagawa niyo po. Kapatid, well, pwede mo naman niyang gawin, bro, no? Diyan sa parokya niyo, na kasama yung parish priest niyo diyan, no? Involve mo yung parish priest niyo para para yung guidance andun, kapatid. Opo. Pwede mo naman i-invite yung mga friends mo na pumasok dito, magtanong. Wag mo na kaming dalhin dyan sa inyo kasi worldwide na ngayong inaano namin. Hindi ba? Para ano ba? Yung parang, alam mo ba yung sa una pa lang ba is magkaroon ng parang, okay, parang ang ganda nitong group na to, parang ganun. Yes, pero much better talaga, bro, ipaalam mo sa pari. Hindi pwede talagang basta-basta na lang tayo mag-overlap sa authority ng pari dyan. Actually, kay ano Yun na lang siguro, Brother Chong. Opo, salamat. Okay. Salamat po sa Ayan. Kasi may nakaraisan pa, Brother Chomp eh. Sige. Ayan. Ayan. By the way, Bro Aljan, may sasagutin lang ako, Bro Aljan. Go ahead po. Sabi dito ni Brother Dan Dakuykoy, Brother John Ray, totoo ba ibig sabihin ng undas ay 1-2 kasi nga November 1 and 2? How true? So dali-dali po tayong nagtumingin sa internet para malaman natin ang kasagutan. So ito po ang ibinigay na sabi ni Mr. Google, no? Sabi niya diyan, kita ba? O lakihan natin ng konti. Wait, lakihan siguro natin ng konti. Ayan, makita. Mababasa. Mababasa ba, no? Basa na ba? Apo. So lakihan siguro natin ng konti. Wait lang, ha? Wait lang. Ayan, no? Para talagang kitang-kita, no? So sabi dito, the origins of the word undas is twofold, at least according to most sources. On the more etymological of the two explanations, so yung talagang pinakaugat ng pinanggalingan nito, sabi dito, traces it back to the Spanish verb honrar, meaning to honor. It's second person singular from its honras or honors. So yun ang pinanggalingan ng salitang undas, no? Honrar, to honor, and honras, to honors, which has evolved over the years into the more colloquial undas and then undas. It is All Saints Day or Todos los Santos, but why undas? The word derived from the Spanish honrar, meaning to honor, conjugated to the first person, present tense, it is honras. So yun ang sinasabi, kapatid, no? Ayon sa Google na ibinigay na paliwanag patungkol sa undas. So hindi tama yung sinasabi nila dahil November 1 and 2 kaya undas. Mali po yun. Yun lang, Bro Aljan. Maraming salamat. Ayan, Brother John, natawa ko doon sa undas, sa 1-2. Pero thank you pa rin, no? At dako na agad tayo, Brother John Ray, sa kanina pa naka-open na video. Pero ayan. Sister Teresa, mute po at pwede po ba paki-ayos ng camera natin? Uy, nawala si Teresa. Nangyari? Ayun, nawala si Ate Teresa, kaya diretso agad tayo kay Urix. Brother or Sister Urix, mute po. Good evening po. Bali, ako si Jan Rico. Magtatanong lang po ulit ako ng patungkol po sa araw ng mga patay. Pero, welcome back, Bro Jan Rico. Kasi mo hindi... Ay, sorry po. Sige po. Okay. Kapatid, Katoliko ba o hindi? Katoliko yan. Katoliko yan. Magaling yan. Okay, go ahead po. Kala ko iba na. Hindi ko po kasi, yung tanong ko po kasi hindi ko na siya ma-search sa internet. Yung tanong ko po patungkol sa indulhensya po.
sinesearch ko po kasi kung ano yung ibig sabihin ng plenary indulgence. Tapos ang sabi sa internet, parang yung temporal sins ko mawawala buo. Tapos sinearch ko po kung ano yung requirements. Tapos sabi kailangan mag-communion, pa-pre-intention. Tapos yung pinaka-pang-apat, no attachment to sin, even venial. Ngayon po, ang tanong ko doon, gusto ko po sana yung makakuha ng plenary indulgence. Kumbaga parang, mga rosaryo, ganun. Pero po, nung nakita ko yung pang-apat, hindi ko po kasi alam kung ano ibig sabihin ng no attachment to sin. Alimbawa po, wala akong ginawang kasalanan kahit venial. O, kasi po pag ganun, parang kaya ko. Pero pag yung halimbawa, walang attachment, meaning na walang kahit desire, parang halimbawa, iniisip kong manood ng okay magbasa ng libro na pinirata ganun okay may libro ko na parang pirata ganun parang hindi ko siya magagawa ng totoo. Kumbaga ano po ba yung ibig sabihin ng no attachment to sin? Ano po yun? As in total kahit desire wala sa hinaharap ngayon o kahit yung wala ka lang ginawang kasalanan? Brother Angel? Okay, Brother John Ray. Angel, sige, Brother John Lo, ikaw na. Brother Angel? Yes, yung salitang attachment, bro, no? Pag sinabi mo attachment, talagang consider na mayroon din physical na attachment yon. Yung sinasabi mo ay manonood ako ng pirata. Alam mo yung pirata, kasalanan yon, di ba? So pirating yon, bawal yon. So pag nanood ka ng pirate movie, tinutulungan mo yung mga nagpipirata, tama? So, yes, from the words attached, when you word attached, that's exactly mayroon siyang doon, mayroon siyang physically contact talaga doon. So, ang plenary indulgence para sa mga hindi nakakaalam, sa Tagalogin lang natin, no? Yung halimbawa, nakabasag ka sa isang sa isang grocery o no? Pwede kang patawarin ng manager pero pagbabayaran mo. No? That's a plenary indulgence. Parang nung si David, kung naalala nyo, nagkasala siya. No? Ang plenary indulgence, ang ginawa ni David noon, umano siya kay Nathan, yung pare, humingi siya ng tawad. And then, pinatawad siya. Pero sabi, pero meron pa rin siyang babayaran. That's a plenary indulgence. Ano yung babayaran niya? Yun yung mamamatay yung anak niya. No? That's plenary indulgence, kapatid. No? Talagang pagbabayad. So ngayon, pwede mo rin bayaran ng plenary indulgence mo, katulad ng yung prayerful life. And also, charity works, yes. No? And then at the same time, no attachment, even venial sin. Yes, trying our best. No, we're not perfect, but kung gusto mo talaga totally mabayaran ang kasalanan mo aside from confession, try to avoid everything, even the attachment, even to attach to any form na can lead you, even just a venial sin. Talagang pinagbabawal yon para makakumpleto tayo ng plenary indulgence, kapatid. Okay. At dagdag ko na lang Bro Angel, according kay Doc Dino, tama yon kapatid na Dan Rico, mahirap talagang kunin ang plenary indulgence. Napakahirap po talaga kasi yun nga ang pang-apat, kahit venial sin hindi ka pwedeng magkaroon. Tayo isip pa lang nagkakaroon na tayo ng venial sin. Kaya imposible talaga ang plenary indulgence, Brad Rico. Pero kung gusto mo talaga makagain ng plenary indulgence, yung yung door of mercy. Yun talaga ang dapat mong magawa, no? Kasi ginagawa yun once a year lang, no? Mag-uumpisa yata yun sa Divine Mercy na nakapistahan, no? Doon na mag-uumpisa, then i-announce naman ng simbahan yan ng simbahan nyo dyan kung saan ka pwedeng pumunta sa door of mercy. Tas may mga ipapagawa doon na dapat magawa mo lahat para makuha mo yung plenary indulgence na yon. Kasi kung sisundan natin ang plenary indulgence na
na nakabatay sa katisismo, hindi natin makukuha kasi nga isa doon, yung pang-apat, yung kinakailangan hindi ka magkaroon ng venial sin at napakahirap niyan. Kasi ang tao nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. No? At sabi ni Doc Dino Ditsing, kaya nga dahil napakahirap gawin 'yan, napakahirap makuha ang plenary indulgence, mayroong isang paraan na makukuha natin 'yan, no? Na kalooban mismo ng Panginoong Hesukristo. Yung kanyang sa kanyang kapistahan, yung i-announce ng Papa kung saan ka dapat pumunta sa Door of Mercy. So doon mo makukuha ang plenary indulgence, bro. Bali, Brad Junri, yun nga po. Kasi nung na-search ko po yun, sabi, doon sa Divine Mercy Sunday, parang yun yung pinaka-safe na, hindi man safe, pero parang pinaka-madali. Kasi way talaga na maka-receive tayo ng plenary indulgence kasi in ordinary day, napakahirap kunin ang plenary indulgence. Paano po ba yun, Brad Junri? Alimbawa, kasi may mga panahon po na parang pakiramdam ko sa sarili ko, kaya kong hindi, parang, pero sandali lang po yung mga panahong ganun na nararamdaman kong wala akong attachment sa sin. Paano po pag, alimbawa, yung sa time frame na yun, parang wala akong attachment sa sin, tas dun ko ginawa yung plenary indulgence ko. Ano po yung magiging valid yun na plenary indulgence? Ganun? Well, bro, unang-una, hindi ako makakasagot niyan dahil unang-una, hindi ako Diyos. At Diyos lang ang nakakaalam ano yung mga mortal sin or yung mga venial sin mo. Hindi naman ako hukom eh. Okay po. No, so basta ang sabi lang ni Dr. Ditsing sa as I remember, no, nung nagpaliwanag siya, napakahirap kunin sa ordinary day ang indulgence kasi nga sa venial sin doon nalalaglag ang tao. Napakahirap hindi magkaroon ng kasalanan ng tao, bro, sa isip, salita at sa gawa. Apo. Tapos paglilinaw na lang po, Bro Junri, ano po ba halimbawa po yung sa Divine Mercy Sunday, sinunod ko po yung mga dapat gawin. Ang ibig sabihin po ba nun, parang pag namatay ako, tapos halimbawa nakapagkumpisal ako, bago ko nagsimba ng Divine Mercy Sunday, tapos nagawa ko po yung sinasabi doon. Ang ibig sabihin po ba nun, parang kung mamatay ako sa araw na yun, langit ka na agad. Langit na, parang wala na purgatorio. Bakit? Ano bang ibig sabihin ng indulgence? Di ba? Indulgence is the remission of the punishment of the sins already forgiven. So ano bang ibig sabihin ng simbahan doon? Ang indulhensya, yun yung nagtatanggal na i-stay mo pa dapat sa purgatory para doon kalinisin. Inilinis mo na dito, nagawa mo na yung plenary indulgence. Sinabing plenary indulgence, ang nakuha natin, total punishment na dapat ipunta natin sa purgatorio dahil doon yan pinaproseso ng Diyos. Hindi, mawawala na yan kasi nga nakakuha ka ng plenary indulgence. Kaya pag namatay ka, na nakuha mo yung na-gain mo o na-obtain yung plenary indulgence, langit ka na, santo ka na, kapatid. Okay po. Ito na po, last na po talaga kasi kung halimbawa nga po yun, sobrang hirap ng plenary indulgence. Pagkahirap niyan, hindi yan basta-basta ibibigay ng Diyos. Parang di ba po ang sabi nun, para maging partial indulgence na lang po siya. Ang may napanood po kasi ako dun sa YouTube channel na Divine Mercy. Ang sabi po nung pare, 29 days, yung pang-indulgences niya, inaalay niya para sa mga kaluluwa. Tapos yung last day ng sa sarili. Ang tanong ko po dun, tawag dito, pwede po bang yung panalangin ko para sa lahat ng kaluluwa, valid pa rin po ba yun kesa halimbawa, yung pag po kasi parang nasasayangan ako pag isang, halimbawa yung kaluluwa lang po ng kamag-anak ko, pwede po bang all souls in purgatory yung pinag-aalayan ko ng mga indulensya? Well, sa pagdating sa bagay na yan, kapatid, yung indulhensya talaga niyan sa purgatory lang, wala sa atin. Iba yung sa panalangin, hindi sa atin yun, sa kaluluwa talaga yun. No? At pwede ba? Pwede kasi yun ang palagi nating dinadasal, di ba, sa prayer of Fatima. O Lord Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls into heaven. Yun nga pinapalangin natin palagi. Pero siyempre, yung mga mahal natin sa buhay, binibigyan natin yun ng priority dahil sila yung mga mahal natin sa buhay. No, special intention para sa kanilang kaluluwa. Okay po. Yun na po, Brad Junri, para hindi na po mag-overtime. Salamat po. Maraming salamat, bro.
Ay, salamat. Nawala man ko kanina. Bro Jando ba, may aas lang ko diri sa ako ang balay ba? Kay, na problema, manggod ko ani akong balay kay... Hala ka do. Kuan, kaning naamang ko'y... Merong ano ba yung nilibing yung ano yung manggagamot dito sa bahay namin, bali 4 na corner. So bali yung nung malaman ko na bawal pala yung sa mga albularyo, hinukay ko yung isa lang yung nakita ko, yung 3 hindi ko nakita. Ay paano yun, anong gagawin ko nun, Bro Jando? Hala ka. Anong tanong tayo? Anong tanong? Ano yung tanong? Pagkalit yung tanong? Yung bahay ko po, may nilibing po dito yung albularyo na iwan ko ano yung, basta may nilagay kasi mahilig kami noon, lumapit ng albularyo dati pa, mga 2012 yata yun. So may nilibing dito, nung malaman ko na bawal pala, inalok ko, nung hinukay ko, na may nakita akong isa, yung 3, hindi ko po nakita kasi 4 yung inano niya, nilibing niya dito 4 corners. Yung isa, nakita ko. Yung 3, hindi ko nakita hanggang ngayon. Gusto ko sanang, anong gagawin nun, Bro Jando? Ipa-deliverance mo yung bahay nyo. Pa? Ipa-deliverance mo yung bahay nyo. May, sino bang, kasi wala man ano dito. Uy, wala man kami exorcist priest dito sa Jinsan. Bishop. Sino lalapitan ko? Bishop. Oh, Bishop. Si Bishop. Ala ka galay. Parang, Bishop ang sabi ni Brother Sikia dito, all bishops are exorcists. Patulong ka kina kay Glenn Luzon, taga Jensen yun. Opo, yung sa OLPGB si Glenn, doon ako manghingi ng tulong po yung baka sa kanya. matulungan ka ni Glenn. Ay, gusto ko ipo-deliverance to ba kay minsan nung last anong taon yun nakita ko malaking tao. Sister, wag ka doon humingi kay Brother Glenn ng deliverance, magpatulong ka lang. Patulong ka. Magpatulong lang. Magpatulong lang. Patulong ka na maano kanya, sino yung tatawagin yung bishop, baka may kakilala siyang deliverance minister doon. Actually, nung nakaraang linggo, may pumunta rito yung grupo ng Jensen team, pumunta rito. Tapos, meron silang pinatraining na bagong mga membro. So dumami na sila dyan sa Jensen. Kontakin mo si Brother Glenn Luzon, yung kanyang Facebook, Glenn Luzon. Kontakin mo yon. Kung na-contact mo siya, paturo ka kung saan yung deliverance ministers na nag-training dito. Ay, salamat. Para sila yung pumunta dyan sa bahay nyo. Salamat kayo, ha? Para sila yung pumunta dyan sa bahay nyo. Sige lang, kay dito man ako sa Fatima, so malapit lang man ako sa syudad, pwede ko man siyang puntahan or mag-PM lang ako kasi naano ko naman yung page niya, nakita ko na po. Tsaka Bro Jando, may ask din ako yung, yung green ko na Santo Niño, anong gagawin ko nito? Dispose mo. Pa? Asaan ko ito i-dispose? I-dispose mo. Isabihin, itabi mo na or itapon mo, pero i-break mo na yung seal and consecrations. Ano yan? Palaboy ba yan? Malaki yung yung Santo Niño na green. Patingin nga. Ito, tinago ko andito sa likod sa cabinet. Tinago ko ito. Teka, mandilim. Malaki. Palaboy? Kasi nga, ito po, ito yun. Ayun ang gawin mo. Sinabi ko na i-break mo yung seals and consecrations niyan, and then itabi mo na, ilibing mo, ikaw na bahala. Pwede day ako lang kay may man ako kay Father Sikia, may libro man ako. Pwede ako lang mag-break nito? Pwede ikaw. Tapos saan ko ilibing, baka maanuhan ko, malakad-lakaran sa akong mga anak dito. Maliit lang man yung loti namin. Diyan doon. Kung hindi, isurrender mo yan sa pare. Ay, surrender ko na lang. Isurrender ko na lang ito, Sabihin mo nga, Padre, natuklasan ko na yung green na Santo Niño, hindi pala ito yung official na Santo Niño ng Simbahan Katoliko. At dahil green, hinaluan to ng pampaswerte, may okultismo. Surrender ko sa iyo, Padre, ikaw na bahala dyan kung saan mo itatapon yan. Ako, sige, surrender ko doon sa parokya ko siguro. Dalhin ko to sa parokya. Ito lang.
Okay. Yun lang lahat, Bro Jando. Kasi yun talagang problema ko sa bahay ko ba, yung tatlo, yung inano dito sa albularyo. Di ko man alam noon, ano pang year yun? 2012 man yata to. Sige po, salamat kaayo. Ayun lang. Okay, thank you sa iyo, Tita Teresa. Salamat. Alas 10:06 na po. So, pasensya na doon kay Y02 tsaka kay Russell Lara dahil gabi na. So, pasalamat na lang tayo ngayon kay sa ating mga kasama na, no? At yung unahin si Brother Aljan Bagatnan sa kanyang pasasalamat, Brother Aljan. Ayan, good evening Brother John Lo, thank you so much. At magpapasalamat din tayo una-una sa Panginoon, binigyan naman po tayo ng panibagong oras para makapagbigay po ng kunting aral at pagsagot sa mga katanungan ng lagi nakasubaybay sa ating programa. At the same time, no, magpapasalamat din tayo sa ating mga supporters, sa punto per punto supporters, na katotohanan natin pag-usapan supporters, Mr. Q, supporters, sa lahat po ng mga supporters. Yes, Brother, Oh, wait, may si Ate Edna pala, Bro Jando, may tanong pa, hindi raw siya marinig, sorry. Nag-message, Bro Jando. Sige, Ate Edna, ikaw muna, Ate Edna. Ate Edna, ano tanong mo, Ate Edna? No, tumatawag kasi ako, hindi ako marinig. Sige ate, ano tanong ate? Ano to mahirap siyang, kailangan kasi, sorry sa may kasama kaming prayer warrior ng kapatid niya ay hindi Katoliko, namatay. Ngayon, doon siya ipapasok sa simbahan nila. Dahil, yun nga, hindi naman siya Katoliko. Sa part niya, anong gagawin? Kasalanan pumasok sa simbahan ng hindi Katoliko. Okay. Hindi naman nakuha yung tanong tayo. Ano yung tanong tayo? Hindi makuha. Medyo komplikado yung tanong, yung pakiulit natin. Yung prayer warrior namin kasama, siya lang yung Katoliko doon sa kanila. Ngayon, namatay sa kanilang family circle? Yes. Namatay yung kapatid niya. Ipapasok sa simbahan dahil nga last na nilang kumbaga, siguro may ganon din silang requirement or something. Papasok ba daw siya sa simbahan nila since sinabi na kasalanan pag pumasok sa simbahan na hindi Katoliko? Well, di ba nung nakaraan ate, kung naalala mo, di ba topic ko about sa sins against the Catholic faith, no? So, yan ay infidelity, no? Yung sa kanilang pagsamba. Pero sabi ni Bishop Laramoro, basahin ko na lang. Sabi yung libro ko dito, may Catholic faith. Ay, nandun sa kabilang kwarto pala. No? Sa may Catholic faith ni Bishop Laramoro, sa social, may tinatawag si Bishop Laramoro, no, na bawal kasi tayong makihalubilo sa mga protestante sa kanilang pagsamba. Bawal na bawal yun, no? Pero for social social reason, no, pwede tayong pumunta doon sa wedding at funeral. Wedding at funeral. Pero make it sure na ang isang Katoliko na pumunta doon kasi luksa kasi nga kamag-anak, hindi siya pwedeng makisali kapag may gagawing pagsamba. Nandun lamang siya to give respect doon sa namatay. Ate, okay lang yun. Basta wag lang siyang sumali sa pagsamba, ate. Ano ba sinabi mo huwag sumali sa pagsamba? Funeral, bro. Funeral lang sabi kung tungkol sa funeral. Kaya nga sabi nga ni Bishop Laramoro, dalawa ang pwedeng atinan, wedding and funeral. So sa funeral, andun lang siya, present lang siya doon, no? Kasi nga nakikiluksa siya. Pero kung ano mang gagawin ng mga ritual nila doon, huwag siyang makisali.
Kunwari, pag sinabi bang, kunwari, tayo, ganon. Doon lang siya. Hindi Upo lang siya, nakaupo lang siya doon, mag-ano lang siya, upo lang siya, wag na siya makialam, wag na siyang makisali nga. Nandun lang siya to give respect doon sa namatay. Nakiluksa lang siya ate. Pero, ayun sige. So, kung halimbawa, may gagawin silang ganun, lumabas muna siya, then after nilang magsamba, balik na siya doon sa kung mag-usap-usap na doon na lang siya. Sige, salamat. At si Edna, dagdag natin dyan, sa Code of Canon Law natin, 1183 and 1184, sa mga nakikinig po, bawal na bawal po ang any funeral mass must be denied, excluded from ecclesiastical funeral. So, pagka po kapag ang tao ay namatay po na hindi siya Katoliko, wag niyo na pong ipasok sa simbahang Katoliko yan dahil hindi po siya papayagan. Kasi una-una, in the first place, nung buhay nga ayaw nga niya sa mga pari no? Tapos sa pari mo pa siya bababasbasan. So, hindi yan pwede sa simbahan. Ngayon patay na, ipipilit mo sa simbahan. So, hindi po pwede talaga, hindi they will be denied po. Yun po. Nasa Code of Canon Law 1183 to 1184, bawal po 'yun. Pero yung umattend ka ng funeral ng protestante, wala pong problema 'yun as a visitor lang. But if tama si Bro Junray, pag may mga rituals na sila, umalis na po kayo doon. Social reason, anong tawag doon, Bro Angel? Social obligation. So obligation ba 'yun? Yes, social obligation po. Social obligation. Dahil kamag-anak mo yung namatay or kamag-anak mo yung ikakasal, pwede kang mag-attend for respect. But yung mga nila hindi pwede. Tapos kung plano mong yun ipabasbas mo sa pare, hindi papayag yun, hindi niya yun. Dahil in the first place, ayaw nga niya sa pare. Hindi siya naniniwala sa sakramento. Halos hindi nga sila pwede ilubing sa sementeryo natin Yes, yun po yung sagot, kapatid. Salamat. Okay po, naririnig ko. Ayun. Thank you, salamat, Brother Angel, Brother January. Brother Janlo? Sige. Okay. Wala pa siya. Ayan. Pasalamat ka uli, Bro Aljan. Sige, pasalamat uli, Bro Aljan. Ay, nako. Ayan. So, ayan na lang siguro. Mother, brothers, and sisters, sa mga 721 families natin na walang sawang sumusuporta. Thank you so much sa mga panalangin. At syempre, maraming salamat dun sa mga advices ninyo na kahit anong mangyari, talagang dapat iapak ang mga paa sa lupa. Ayan, thank you so much sa magandang advice na yon. At yun lang, sana ibisitahin nyo po lagi ang aking channel. Kahit po konti lang mo na mga At saka pasensya na pala, mahina yung boses ko kasi yung paligid dito kay na Brother Romel, napakatahimik. Kaya nag tayo sa boses natin. So, dear brothers and sisters, sa lahat na nakalive dyan, sa kaba-live ni Brother Junri, punto por punto, at saan man kayo nakatutong ngayon, sana bisitahin niyo po ang aking channel, Mr. 721 Catholic po. At thank you so much din po sa lahat ng viewers dyan sa ating Facebook page. Thank you so much. Again, this is Mr. 721 Catholic po, ang inyong lingkod, at kaya panalay. Good night. Okay. Back to you, Brother Jan lang. Thank you sa iyo, Brother Aljan. Move naman tayo kay Brother Romel Palma. Andiyan ba si Brother Romel? Wala na? Okay daw po. Hanggang siya. Okay, Brother Romel? Ay, sorry. Akala ko siya may ginagawa para sa bro. Sorry. Okay. Andito siya gising pero may ginagawang sa school. Sige, Brother Junre. Ikaw naman, Brother Junre. Yes. Yes, yun. Again, maraming salamat sa Diyos, na nagbigay sa atin palagi ng paanyaya, na mapag-usapan ng kanyang banal na salita sa tulong po ng turuan ng simbahan. So, maraming salamat sa lahat ng mga kapuntos na nanood, pakinig, dito sa akin, merong isa ditong medyo hindi ko kilala kung kaninong anak to, si Sister Ninita Diesta, Lahat ng mga sagot natin, kinukontra niya, ang dami niya sinasabi about kay Father Darwin, about sa mga kaparian. Pero, we will pray for you, Sister, na naway maliwanagan ka, pasok ka lang dito, wag ka lang magmura, wag ka lang comment ng mga
personal attack, no? Okay lang tuliksain mo yung aral namin, walang problema. Basta, wag kang magmura, wag kang mamersonal ng tao, kapatid, no? Dahil kami ay naniniwala na sa kakapasok mo dito, mababago ka rin, no? So maraming salamat sa iyo at sa lahat ng mga kapuntos. Maraming salamat uli. At syempre, sa lahat ng ating mga kaabag dyan na pumasok at nakikoment sa ating comment section, maraming salamat sa inyong lahat. God bless all. Okay, pinapakita lang niya kung anong ugali meron ng iglesia nila. Ganyan lang naman yan eh. Kung magpakita ka ng kabastusan ng ugali dyan sa comment section, ibig sabihin, ganyan ang katuruan sa iglesia ninyo. Diba? At kung sakaling naniniwala ka naman na ikaw yung tama at kami yung mali, pasok ka rito, makipagsubukan ka. O, ako mismo nag-iimbitar sa'yo. Pasok ka, makipagsubukan ka, mabubuhayan yung mga kasamahan ko dyan. Okay? So, move naman tayo ngayon kay Brother Angel. Sa kanyang pasasalamat, Brother Angel. Yes, salamat po sa Diyos muli, no? Sa kanyang kapurihan at kalwalhatian at pasasalamat dahil kundi sa kanya wala po tayo rito ngayon, no? Walang punto por punto. At marami na namang natutunan, marami tayong natutunan ngayong gabing ito. So don't forget to share, no? Share niyo po ito, no? Sa lahat ng mga tao, huwag natin sarilinin ng blessings, huwag natin sarilinin ng kaligtasan, so i-share natin para maraming maligtas. Kung gusto mong lumawak pa ang pananampalataya, no, lumakas pa ang pananampalataya mo, isa daw paraan ay yung pag-share, no, ng Word of God. Itong punto por punto, no. Sa mga YouTube channel, don't forget to subscribe din po ang mga kaibigan natin. Kasama natin po dito sa Team Maria, no. At siyempre, isa lamang, no, sabi natin po yung Jesucristo, isa lamang makasalanan, no. Makapagbalik loob at makapagsisi, laksa-laksang anghel ang nagdiriwang sa langit. At ang pabaon ng ebanghelyo natin, no, ngayon pong All Souls Day, paalala, yung 1184 ng diary ni Sister Faustina, sabi ng ating Panginoon Jesucristo doon, napakaganda, no? Kung kahit daw anong ginagawa mo, maliban sa pagpe-pray, sa mga kaluluwa sa purgatorio, abay kahit daw po kanong ginagawa mo, sufferings mo, kahit ano yan, basta ikaw lingkod, dapat na lingkod ng Diyos, i-offer mo pala daw sa mga tao sa purgatorio, no? Sa mga kaluluwa sa purgatorio, ang dami daw maliligtas. Sa mga lingkod ng Diyos, paalala, kahit anong gawin mo, nagtatrabaho ka man, sabi doon sa 1184 ng diary, sabi ni Jesus, kahit anong sufferings mo na, nagtatrabaho ka, kahit ano man yan, kapatid, ialay mo sa mga kaluluwa sa purgatorio. Napakarami pala nating maliligtas dahil dyan sa panalangin natin, no, na may pagpapakumbaba. Yun lang po, marami tayong natutunan sa ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando. Good night, everyone. Okay, thank you sa iyo, Brother Angel, at salamat po sa inyong lahat na nakaantabay sa ating live ngayon. At meron sana akong gusto itanong kay Brother Angel, kaso 10:19 na, so bukas na lang.